Napakatahimik ng buong kabahayan ng mga Serrano. Pinatawag ni Mildred at Alberto ang kanilang dalawang anak na sina Cassandra at Mariela sa sala. Mayroon daw silang mahalagang sasabihin. Agad na naupo sa paboritong sofa si Cassandra, habang si Mariela naman na natiling nakatayo malapit sa pinto, na para bang handang tumakbo anumang oras. "Maupo ka, Mariela. Huwag kang tumayo lang dyan." Dahan-dahang umupo si Mariela sa isang silya na malayo sa kinaroroonan ng kanyang ina at ng kapatid niya. "Mga anak, kayo ay dalaga na. Si Cassandra ay 26 na at si Mariela naman ay 24. Panahon na para magkaroon kayo ng sarili ninyong pamilya." "What do you mean, Dad? Are you kicking us out?" ani Cassandra. "Hindi, anak. Ang ibig sabihin ng daddy ninyo, nakahanap na kami ng mga lalaking karapat-dapat para sa inyo. We have arranged your marriage." Gulat na napatingin si Mariela sa kanyang mga magulang. Si Cassandra naman tila naging interesado. "Oh my gosh! Really, Ma? Tell me more. Sino sila? Mayaman ba? Gwapo ba?" "Of course, anak. Para sa iyo ang pinili namin ay si Blake. Galing siya sa pamilyang may kaya. Palagi siyang nakakotse at nakikita namin na magiging maganda ang buhay mo sa kanya." "Blake? I like the name. So kailan ko siya mamimit? I'm so excited." "Soon, anak. Very soon. At para naman sa iyo, Mariela." Napatingin si Mildred kay Mariela na may bahid ng pagkainis na para bang isang pabigatang pag-uusapan. "Mayroon ding ipakikilala sa iyo. Si Jasper. Galing siya sa probinsya. Ipinakilala ng tita Rosing ninyo. Mukha namang mabait at masipag." "Po? Ma? Anong sinasabi ninyo? Ipagkakasundo ninyo kami sa mga taong hindi namin kilala?" "At ano naman ang masama doon, Mariela? Kami ang magulang ninyo. Alam namin kung ano makabubuti sa inyo." "Pero ayoko po. May mga pangarap pa ako. Gusto ko pa pong magtrabaho, makaipon." "Pangarap? Anong pangarap, Mildred? Ang maging simpleng empleyado habang buhay? Mariela, itong ginagawa namin ay para sa ikabubuti mo. Para hindi ka na maghirap. Hindi po yan totoo. Para lang po yan sa inyo. Ayoko pong magpakasal sa taong hindi ko naman mahal." "Ang arte-arte mo naman, Mariela. Mom and Dad are doing this for us. Para sa future natin. Baka naman yung Jasper na para sa'yo mayaman din pala, tinatago lang." "Kahit na ayoko, may karapatan akong pumili kung sino ang gusto ko makasama habang buhay." Biglang tumayo si Mildred at galit na hinarap si Mariela. "Karapatan? Anong karapatan ang pinagsasasabi mo? Mula noon hanggang ngayon, sakit ka lang ng ulo. Pasalamat kang at may nag-abala pang humanap ng mapapangasawa mo." "Mildred, tama na yan. Huminahon ka." "Huwag kang makialam dito, Alberto. Itong anak mo lumalaki ang ulo. Tignan mo nga yung itsura mo, Mariela. Simpleng-simple ka. Walang dating. Sino sa tingin mong disenteng lalaking magkakagusto sa'yo kung hindi namin to gagawin?" "Ma, ang sakit nyo namang magsalita. Anak nyo rin po ako," ani Mariela. "Kaya nga bilang ina mo, ako ang masusunod. Ayoko nang makarinig ng kahit anong reklamo mula sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ka kay Jasper." "Ayoko po, hindi nyo ako mapipilit." Sa sobrang galit, hindi na napigilan ni Mildred ang kanyang kamay. Isang malakas at malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mariela. Napahawak si Mariela sa kanyang namumulang pisngi habang nanggigilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Sumagot ka pa. Gusto mong ulitin ko?" ani Mildred. Nakatungo lang si Mariela. Hindi na makapagsalita. Ang sakit ng sampal ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. "Mildred, sobra na yan. Kulang pa yan sa katigasan ng ulo niya, Alberto. Tandaan mo to, Mariela. Sa susunod na sumagot ka pa sa akin, hindi lang yan ang aabutin mo." Tumingin si Mildred kay Cassandra na parang walang nangyari. "Ikaw, Cassandra, anak, wag mo siyang gagayahin. Mag-ready ka na. Bukas na bukas, aayusin natin ang pagkikita ninyo ni Blake. Let's go shopping tomorrow. You need a new dress." "Yes, Ma, thank you. I love you." Nagyakapan ng mag-ina habang si Alberto ay napabuntong hininga na lamang. Tumingin siya kay Mariela na umiiyak ng tahimik. "Mariela, anak, sundin mo na lang ang mami mo. Para rin naman sa iyo to." Walang narinig na sagot si Alberto. Mabilis na tumayo si Mariela at tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Doon ibinuhos niya ang lahat ng kanyang iyak. Niyakap niya ang kanyang unan.
Hindi makapaniwala na ang sarili niyang pamilya ang maglalagay sa kanya sa isang sitwasyon na parang isang kulungan na walang pagtakas. Kinabukasan, walang bakas ng gulo na nangyari kagabi. Maagang maaga pa lang, abala na si Mildred sa paghahanda para sa pagkikita ni Cassandra at ni Blake. Si Mariela naman, nanatili sa loob ng kanyang kwarto. Hindi siya kumain ng almusal. Nasa isang mamahaling restaurant sina Cassandra, Mildred at Blake. Si Blake ay nakasuot ng branded na polo shirt at mamahaling relo. Si Cassandra naman ay nakasuot lang ng bagong bestida na binili nila kanina lamang. It's a pleasure to finally meet you, Cassandra. And you too, Tita Mildred. Your daughter is even more beautiful in person. Oh, stop it. You're making me blush. Ani Cassandra. Naku iho, tama ka dyan. Manang-mana sa akin yan. At tamang-tama ang desisyon naming piliin ka na mapangasawa niya. Nakikita ko pa lang sa porma mo. Alam kong hindi mo pababayaan ang anak ko. Of course not, Tita. I only want the best for Cassandra. I have several business, including car imports and a small construction firm. I work hard so I can play hard. Wow! Car imports? That's so cool. Ano nga abangan kong birthday gift? Isang sports car? Anything for you, beautiful. After our wedding, we'll travel the world. Europe, America, you name it. We'll stay in the best hotels and eat at Michelin star restaurants. Halos mangarap ng gising si Cassandra. Ito ang buhay na palagi niyang pinapangarap. Narinig mo yun, anak. Ibang klase talaga itong si Blake. Siguradong sigurado ang magandang buhay mo. Hindi tulad ng iba dyan na kailangan pang magtrabaho sa opisina para lang sa kakarampot na sahod. I agree, Mom. Blake, you're like my dream guy. I can't wait to be Mrs. Blake. The feeling is mutual. I'll make sure to spoil you. In fact, I'm already looking at a condo unit for us in a very exclusive tower. Para pagkatapos ng kasal, doon na tayo titira. Talaga, iho? Naku, napakabuti mo naman. Ito na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ani Mildred. Patuloy ang masayang usapan at tawanan sa kanilang mesa. Si Blake ay panay ang kwento tungkol sa kanyang mga tagumpay at kayamanan. Si Cassandra at Mildred naman, aliw na aliw sa pakikinig. Samantala sa bahay ng mga Serrano, sa pilitang pinalabas si Mariela mula sa kanyang kwarto. Dumating na raw ang kanyang mapapangasawa. Magkaiba sa ingrandeng tagpuan ni na Cassandra. Ang pagkikita ni na Mariela at Jasper ay naganap lamang sa kanilang sala. Nakatayo sa gitna ng sala si Jasper. Simple lang ang kanyang suot. Isang malinis na puting t-shirt at maong na pantalon. Magalang siyang umiti nang makita si Mariela. Magandang hapon po. Ako po si Jasper. Kamusta ka, Mariela? Walang emosyon ang mukha ni Mariela. Naupo siya sa sofa na malayo kay Jasper. Okay lang. Naku, Jasper. Pagpasensyahan mo na tong anak namin. Medyo mahiyain lang talaga yan. Naiintindihan ko po, Tito. Ayos lang po. Umupo si Jasper sa tapat ni Mariela. Sinubukan niyang magsimula ng usapan. Sabi po sa akin ni Tita Rosing, mahilig ka raw magbasa ng mga libro. Dati yon. Sayang naman. Ano ang paborito mong libro? Baka nabasa ko na rin. Hindi ko na matandaan. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Alberto hindi malaman ang gagawin. Sige. Iiwan ko na muna kayo para makapag-usap kayo ng mas maayos. Kukuha lang ako ng maiinom. Naiwan ang dalawa sa sala. Sinuri ni Mariela si Jasper mula ulo hanggang paa. Simple, mukhang ordinaryo. Walang-wala kung ikukumpara sa mga litrato ni Blake na ipinakita sa kanya ni Cassandra. Mariela, alam kong nabigla ka sa lahat ng to. Alam kong mahirap. Hindi umimik si Mariela. Hindi ako nandito para pilitin ka. Gusto ko lang sanang makilala ka baka sakaling ano? Baka sakaling magustuhan kita? Huwag ka nang umasa. Ginagawa ko lang to dahil pinilit ako. Diretsyong sabi ni Mariela na may halong pait sa kanyang boses. Sa halip na magalit, tumangulang si Jasper. Naiintindihan ko, pero nandito na tayo. Gusto ko lang malaman mo na wala akong masamang intensyon.
Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan yun. Pagkakataon? Para saan? Para maging asawa ng isang estranghero? Para maging kaibigan mo muna. Natigilan si Mariela sa sinabi ni Jasper. Iba ito sa kanyang inaasahan. Ngunit mabilis ding bumalik ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Ang kailangan ko, respetuhin niyo ang desisyon ko. Pero mukhang imposible yun. Kung tapos ka na, pwede ka nang umalis. Ani Mariela. Tumayo si Jasper. Ngumiti siya ng bahagya. Isang malungkot na ngiti. Sige, hindi na kita gagambalain. Mag-iingat ka, Mariela. Tumalikod na si Jasper at naglakad palabas ng bahay. Naiwan si Mariela sa sala. Lalong nadaragdagan ng bigat ng kanyang dibdib. Para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat. Pinagkakaisahan siya ng mundo. Pagkaalis ni Jasper, pumasok si Alberto sa sala kung saan naiwan si Mariela. Ilang sandali lang, dumating na din sina Mildred at Cassandra. Hindi maitago ang saya sa kanilang mga muka. Oh my gosh, that Blake is so perfect. He's handsome, rich, and so charming. I'm the luckiest girl in the world. Sabi ko naman sa iyo, anak, alam ng ina mo kung anong the best para sa iyo. Nako, hindi na ako makapaghintay na maging parte ka ng pamilya nila. At yung kondo na sinasabi niya, grabe. Napansin ni Cassandra si Mariela na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Tinaasan niya ito ng kilay. Oh, you're still here. So, how was your date? Tumigil ka, Cassandra. Ani Mariela. Huwag mong ganyanin ang ate mo. At bakit ganyan ang itsura mo? Mukhang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Umalis na ba yung, ano nga ulit ang pangalan nun? Jasper? Mildred, kadarating nyo lang. Hayaan nyo munang magpahinga ang mga bata. Manahimik ka, Alberto. Kailangan nating pag-usapan to. Total, nandito na rin lang si Mariela. Magsalita ka, anong nangyari? Pumayag ka na ba? Huwag ka nang umarte dyan. Maswerte ka na at may pumayag na pakasalan ka. Tignan mo nga ang ate mo, ang ganda na ng future. Hindi sumagot si Mariela. Alam niyang wala siyang panalo sa anumang sasabihin niya. Ang katahimikan ni nangangahulog ang oo. Mabuti, dahil napag-usapan na namin ni Blake. Gusto niya sanang sabay na lang ang kasal para isang gastusan na lang. What? No way. I don't want to share my special day with her. It's my wedding. It should be all about me. Anak, makinig ka. Praktikal lang. Mas makakatipid tayo, Cassandra. At isa pa, para matapos na ang problema natin dito kay Mariela. Isang tulugan na lang. Pareho na kayong may asawa. Total, ang reception naman ninyo ni Blake ay engrande. Ang sa kanila ni Jasper, pagkatapos ng seremonya, bahala na sila kung saan sila pupunta. Napilitang pumayag si Cassandra sa ideya. Para kay Mariela, wala na siyang naramdaman. Manhid na ang kanyang puso sa mga desisyon ng kanyang pamilya. Dumating ang araw ng kasal. Isang double wedding ceremony sa simbahan. Halos lahat ng bisita ay para kina Cassandra at Blake. Ang ganda ng ayos ng simbahan sa bandang uupuan ng kanilang mga bisita. Samantalang ang para kay Mariela at Jasper ay iilan lang. Si Tita Rusing na nagpakilala sa kanila at ang dalawang kaibigan ni Jasper. Nakatayo sa labas ng simbahan si Cassandra. Suot ang isang maganda at mamahaling wedding gown. Ang kanyang make-up, ginawa ng isang kilalang artist. Siya ang reyna ng araw na iyon. Ma, look at me. I'm so beautiful. Para kung isang celebrity. Siyempre naman anak, ikaw ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Ani Mildred kay Cassandra. Sa isang sulok, nakatayo si Mariela. Suot niya ay isang simpleng puting bestida na nabili lang sa isang department store. Siya lang mismong nag-ayos sa kanyang sarili. Mukha siyang malungkot at matamlay. Lumapit sa kanya si Alberto. Anak, ang ganda mo. Ngumiti lang ng pilit si Mariela. Nagsimula na ang seremonya. Unang naglakad si Cassandra na parang isang prinsesa. Lahat ng mata ay nasa kanya. Nakangiti si Blake sa dulo ng altar. Naghihintay. Nang maglakad si Mariela, halos walang pumansin sa kanya. Ang mga bisita ay busy sa pagbubulungan tungkol sa kung gaano kaganda si Cassandra. Sa harap ng altar, kitang-kita ang pagkakaiba. I, Blake, take you, Cassandra, to be my wife. I promise to give you a life full of luxury,
to travel the world with you, and to make sure you'll always be the most glamorous woman in the room. I, Cassandra, take you, Blake, to be my husband. I promise to be the perfect wife for a perfect man like you, and to enjoy all the riches we will have together. Nang sina Jasper at Mariela na ang nagsalita, halos pabulong na lang ang kanilang mga boses. I, Jasper, take you, Mariela, to be my wife. I promise to be a good and faithful husband, to protect you, to listen you, and to be your friend no matter what. Si Mariela naman, nanginginig ang boses, halos hindi makapagsalita. I, Mariela, take you, Jasper, to be my husband. Pagkatapos ng seremonya, sinalubong ng palakpakan at sigawan sina Blake at Cassandra. Nagmamadali ang mga magulang nila na magpakuha ng litrato kasama ang bagong kasal. Si Mariela at Jasper naiwan sa gilid. Sa labas ng simbahan, isang mamahaling puting kotse ang naghihintay para kina Blake at Cassandra. Let's go, my queen. Our new life starts now. Ani Blake. Masayang sumakay si Cassandra sa kotse at umalis sila ng Ingrande. Samantala, nilapitan ni Jasper si Mariela. Tara na. Tumingin si Mariela sa paligid. Walang sasakyan. Walang naghihintay sa kanila. Paano tayo aalis dito? Magta-taxi na lang tayo. Hindi na lang umimik si Mariela. Habang naglalakad sila papalayo sa simbahan para mag-abang ng taxi, narinig pa niya ang bulungan ng mga natitirang bisita. Isa na itong malinaw na simbolo ng buhay na naghihintay sa kanya ay simple, ordinaryo at malayo sa kislap ng mundo ng kanyang kapatid. Huminto ang mamahaling sasakyan ni Blake sa harap ng isang mataas at mukhang mamahaling condominium building. Pinagbuksan siya ng pinto ng isang guard na sumaludo pa sa kanya. Inalalayan niya si Cassandra palabas ng kotse. Oh my gosh, Blake! Is this it? Dito ba yung kondo na sinasabi mo? It's so exclusive. The best for my queen. Halika, akyat na tayo sa unit natin. Hawak kamay silang pumasok sa elevator na salamin. Pagbukas ng pinto ng kanilang unit, namangha si Cassandra. Malawak ito. Moderno ang disenyo at may magandang tanawin ng buong syudad. Wow! Blake, ang ganda-ganda. This is the life. Kailangan kong magpicture agad. Kinuha ni Cassandra ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng mga selfie sa bawat sulok ng kondo. I need the perfect caption. Welcome to our humble abode. No, that's too simple. How about home sweet home with my handsome husband? Hashtag married life, condo living, spoiled wife. Perfect. You're so cute. But darling, I have a small surprise. What is it? Is it a new bag? A diamond necklace? Tanong ni Cassandra. Better. This place is our temporary home for our honeymoon week. I rented the best unit for us. The turnover for our actual unit is next month pa. I want everything to be perfect and brand new when we move in. Medyo nadismaya si Cassandra, pero mabilis niya rin itong iwinaksi. O akala ko ito na yun. Okay. At least for 1 week, I can post all the pictures I want from here. And our real unit will be brand new? I like that. See, I told you, I only want the best. Now, what do you want for dinner? I have it delivered. Kahit anong gusto mo, just name it. I want lobster and champagne. Good choice. Your wish is my command, my queen. Habang abala si Blake sa pag-order ng pagkain, si Cassandra naman, abala sa pag-post ng mga litrato online. Ang bawat post may kasamang caption na nagpapahiwatig ng kanyang perpekto at marangyang buhay. Sa kabilang dako ng syudad, huminto ang isang taxi sa harap ng isang maliit na apartment sa isang simpleng subdivision. Bumaba sina Jasper at Mariela. Kinuha ni Jasper ang kanilang dalawang bag. Tumingin si Mariela sa paligid. Ang building ay luma na. Maingay ang paligid at malayong-malayo sa kanyang inaasahan. Dito? Dito tayo titira? Oo, Mariela, halika. Pasok tayo. Nag-aalangan na sumunod si Mariela. Umakyat sila sa second floor. Pagbukas ni Jasper ng pinto, isang maliit na apartment ang bumungad sa kanila.
May isang maliit na sala, isang maliit na kusina at isang pinto na marahil ay papunta sa kwarto. Hindi makapaniwalang nilibot ng tingin ni Mariela ang buong lugar. Seryoso ka ba? Ito? Mas malaki pa ang kwarto ko sa bahay namin dito. Ani Mariela. Pasensya na Mariela. Ito lang ang kaya ko sa ngayon. Maliit pero malinis naman. Pangako, sisikapin kong mabigyan ka ng mas magandang buhay. Mas magandang buhay? Kailan pa? Kapag pareho na tayong uugod-ugod? Habang ang kapatid ko nakatira sa isang magarbong kondo kasama ang mayamang asawa niya. Ako, dito ko mapupunta sa kulungan na to. Hindi to kulungan, Mariela. Ito ang magiging tahanan natin. Tahanan? Huwag mo kong patawanin. Sinira niyo ang buhay ko. Lahat kayo. Ang mga magulang ko, ikaw. Bakit ka pumayag sa kasunduang to? Dahil alam mong wala kang makukuhang matinong babae? Sa kabila ng masasakit na salita, nanatiling kalmado si Jasper. Tinitigan niya si Mariela sa mga mata. Pumayag ako dahil umaasa ako makikita mo ko bilang ako. Hindi bilang isang taong simple lang ang pamumuhay. At ano ka ba? Sino ka ba? Isa ka lang ordinaryong lalaki na hinila ko pababa kasama mo. Ang bahay Mariela lumalaki. Ang pera pwedeng kitain. Pero ang samahan ng dalawang tao, yun ang kailangan nating patibayin. Yun ang tunay na pundasyon. Pundasyon? Wala akong pakialam sa pundasyon. Gusto ko ng magandang buhay. Yung buhay na mayroon si Cassandra. Hindi na napigilan ni Mariela ang kanyang mga luha. Tumakbo siya papasok sa nag-iisang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Narinig ni Jasper ang pag-lock nito mula sa loob. Napabuntong hininga na lang si Jasper. Tumingin siya sa maliit na sofa sa sala. Mukhang doon ang magiging tulugan niya. Ang unang gabi niya bilang isang asawa ay mag-isa niyang haharapin sa malamig at tahimik na sala ng kanilang bagong tahanan. Lumipas ang isang buwan. Ang social media accounts ni Cassandra, puno na mga litrato ng kanyang marangyang buhay. Mga litrato sa mga sikat na beach resort, mga mamahaling pagkain at mga bagong damit at alahas. Ngunit sa kabila ng mga karangyaang dinidisplay nito sa social media, nagsisimula ng lumabas ang mga problema. Honey, my credit card is almost maxed out. Can you transfer some money to my account? I saw a new bag and I really want. Perfect ipang partner sa bago kong shoes. Nasasala sila ng bago nilang inuupahang kondo na mas maliit kaysa sa nauna. Si Blake ay hindi mapakali habang tinitignan ang kanyang cellphone. Baby, can we slow down a bit? May inaayos lang ako sa business. Medyo tight ang cash flow this week. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Cassandra. What? Tight? Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba you have several business? Don't tell me naghihirap na kayo. That's not what I signed up for. No, of course not, honey. Hindi sa ganoon. May malaki lang akong investment na hinihintay. Medyo na-delay lang. So anong gagawin ko? Hindi ko mabibili yung bag? Blake, kailangan kong i-maintain ang image natin. Anong sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang wala tayong pera? Shh, huwag kang maingay. Sige na nga, I'll find a way. Pero baka pwede muna tayong humiram kay Tita Mildred. Ngayong buwan lang, para lang may extra tayo. What? Hihingi ako ng pera kay Mami? Nakakahiya. Ang alam nila sobrang yaman mo. I know. Sabihin mo na lang para sa additional investment. Para mas lumaki ang pera natin. I'm sure pahihiramin ka nun. Napilitang pumayag si Cassandra. Ayaw niyang isipin na ang buhay na pinasok niya, hindi pala perpekto. Samantala, sa maliit na apartment ni Mariela at Jasper, ibang-iba ang sitwasyon. Gabi-gabi, umuuwi si Jasper mula sa trabaho. Laging may dalang maliit na pasalubong para kay Mariela. Isang pirasong tsokolate, isang maliit na bulaklak o paborito nitong kakanin at gabi-gabi, pareho lang ang reaksyon ni Mariela. Mariela, nandito na ako. Dala kita ng paborito mong puto bongbong. Ilagay mo na lang dyan sa mesa. Umupo sa hapagkainan si Jasper. Si Mariela naman ay nanonood ng TV. Hindi man lang siya tinitingnan. Kumain ka na ba? Tanong ni Jasper. Hindi pa, wala akong ganang kumain. Mariela, umupo ka muna dito. May papakita ako sa'yo. Walang ganang lumapit si Mariela at umupo sa tapat niya. Inilabas ni Jasper ang isang maliit na notebook. Eto yung budget natin.
Tingnan mo, ito yung sahod ko. Ito yung mga bayarin natin. At ito yung natitira. Kung magtutulungan tayo sa loob ng 6 na buwan, makakaipon tayo ng paunang bayad para sa isang maliit na bahay at lupa. Imbis na matuwa, lalong sumimangot si Mariela. Budget? Nagbibilang ka ng kakarampot na pera habang ang kapatid ko hindi na alam kung saan gagastusin ang pera niya? Ayoko nang makita yan, naiinis lang ako. Tumayo siya, tatalikod na sana nang magsalita si Jasper. Ang boses ay kalmado pero may bigat. Hanggang kailan ka magiging ganyan, Mariela? Natigilan si Mariela. Lumingon siya kay Jasper. Hanggang kailan mo susukatin ang lahat sa pera at sa kung anong meron ng kapatid mo? Nagtatrabaho ko buong araw. Umuuwi ako dito gabi-gabi. Umaasang sasalubungin ako ng asawa ko. Pero ang dinadatnan ko, isang taong galit sa mundo. Dahil ito ang mundong binigay niyo sa akin. Hindi, ikaw ang gumagawa ng mundo mo. Pinili mong maging miserable. Mariela, nagtatrabaho ko para sa ating dalawa. Ikaw, anong ginagawa mo sa buong araw? Hinihintay mo na lang ba na isang araw magising kang kasing yaman na ng kapatid mo nang walang ginagawa? Hindi ganoon ang buhay. Parang isang sampal ang mga salita ni Jasper. Mas masakit pa sa sampal ng kanyang ina. Walang lumabas na salita mula sa bibig ni Mariela. Nakatitig lang siya kay Jasper, na ngayon seryosong nakatingin sa kanya. Ito ang unang beses na nakita niya itong ganito. Hindi siya nakasagot. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kwarto at muli itong inilak. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang galit ang nararamdaman niya. Tinamaan siya sa mga sinabi ni Jasper. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang mag-isip. Kinabukasan, nagising si Mariela sa isang tahimik na apartment. Nakaalis na si Jasper para sa trabaho. Bumangon siya at nakita niya sa ibabaw ng maliit na mesa ang perang iniwan ni Jasper para sa kanyang mga gastusin sa buong araw. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga huling salitang binitiwan nito kagabi. Ikaw, anong ginagawa mo buong araw? Napabuntong hininga si Mariela. Tumingin siya sa paligid ng apartment. Magulo, maalikabok. Isang refleksyon ng nararamdaman niya sa mga nakalipas na linggo. Sa isang iglap, nagbago ang nasa isip niya. Kinuha niya ang walis at nagsimulang maglinis. Nagpuna siya ng mga kasangkapan. Inayos ang mga gamit at nilinis ang sahig. Pagkatapos, kinuha niya ang perang iniwan ni Jasper at lumabas para mamalengke. Bumili siya ng mga sangkap para sa sinigang. Ito ang unang beses na gagawin niya ito para sa kanilang dalawa. Gabi, pagod na umuwi si Jasper mula sa trabaho. Inaasahan niya na ang dating isang madilim at malungkot na apartment at isang asawang hindi siya papansinin. Ngunit pagbukas niya ng pinto, talaga namang siya'y nagulat. Ang apartment ay malinis at maayos. May mahinang ilaw mula sa kusina at may naamoy siyang pamilyar na ulam. Nakita niya si Mariela na naghahain ng pagkain sa mesa. Wow, naglinis ka? At nagluto? Hindi makatingin ng diretso si Mariela. Medyo nahihiya pa rin siya. Wala akong magawa. At para hindi masayang yung perang iniwan mo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Jasper. Ito na yata ang pinakamasayang pag-uwi niya sa bahay simula nang ikasal sila. Salamat, Mariela. Ang bango ng niluto mo, paborito ko to. Umupo ka na, kumain na tayo. Umupo sila sa pagkainan. Sa unang pagkakataon, sabay silang kumain. Tahimik pa rin, ngunit hindi na ito ang tensyonadong katahimikan ng dati. Isang payapang katahimikan na may dalang bagong pag-asa. Kinabukasan, tinupad ni Cassandra ang plano nila ni Blake. Binisita niya ang kanyang ina. Naabutan niya itong nakikipagkwentuhan sa kanilang kapitbahay na si Aling Nena. Oh Cassandra, nandyan ka pala. Lalo kang gumaganda, iha. Hiyang na hiyang sa buhay may asawa. Ani Aling Nena. Naman Aling Nena. Hello ma. O anak, napasyal ka. Halika, umupo ka. May problema ba? Wala naman po ma. Actually, may good news ako. I need to talk to you privately. Ay nako, sige. Aalis na ako. Baka maistorbo pa ako sa usapan ng mag-ina. Wag Nena, dito ka lang. Para marinig mo rin kung gaano katalino tong anak ko. Ano ba yun nak? Walang nagawa si Cassandra kundi magsalita sa harap ni Aling Nena.
Ma'am, Blake has a huge investment opportunity. Sabi niya kung makakapag-invest kami ng $500,000, dodoblehin yun in just 3 months. Sayang naman yung opportunity. Kailangan lang namin ng kaunting tulong to complete the capital. Talaga? $500,000? Dodoble agad? Naku, napakatalino talaga ni Blake. Ay, narinig mo yun, Mildred. Ang swerte-swerte mo sa manugang mong yan. Talino sa negosyo. Habang yung isa nako, kawawa naman. Ang balita ko, namamalengke lang daw sa kanto. Baka ni pambili ng bigas kailangan pang pagkasyahin. Lalong lumaki ang ulo ni Mildred dahil sa papuri. Siyempre, mana sa akin yung si Cassandra. Marunong pumili. Huwag kang mag-alala anak. $500,000 lang ba? Maliit na bagay. Bukas na bukas, sasamahan kita sa bangko para i-withdraw ang pera. Talaga po ma? Thank you. Walang anuman, para din sa future nyo yan. At para maipamukha natin sa iba kung sino ang tunay na umaasenso sa pamilyang to. Nakahinga ng maluwag si Cassandra. Nakakuha siya ng pera para maibigay kay Blake. Ngunit sa loob-loob niya, may kaunting kaba. Alam niyang nagsisinungaling siya. At isinasangla niya ang tiwala at pera ng kanyang ina para lang sa isang klase ng buhay na hindi naman pala totoo. Lumipas pa ang ilang linggo, ang dating malamig na apartment nina Jasper at Mariela, unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Gabi-gabi, sabay na silang naghahapunan. Nag-uusap na sila tungkol sa mga simpleng bagay gaya ng kung anong nangyari sa trabaho ni Jasper o kung anong napanood ni Mariela sa TV. Maliliit na hakbang pero malaki ang epekto sa kanilang samahan. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng adobong niluto ni Mariela, Jasper? Naisip ko lang, gusto ko sanang maghanap ng trabaho. Napatigil sa pagkain si Jasper at napatingin sa kanya. Isang ngiti ang unti-unting nabuo sa kanyang labi. Talaga? Magandang ideya yan. Anong trabaho ang gusto mong pasukan? Kahit ano lang. Siguro sa call center o kahit sales lady sa mall. Kahit ano, para lang may magawa ko at para makatulong na rin sa mga gastusin. Hindi mo kailangang isipin yung gastusin. Kaya ko yun. Pero kung gusto mo talagang magtrabaho para sa sarili mo, susuportahan kita ng buong buo. Talaga? Oo naman. Bukas, pagkatapos kong umuwi galing trabaho, tulungan kitang maghanap ng mga pwedeng applyan online. Gawa na rin tayo ng resume mo. Sa unang pagkakataon, isang tunay at matamis na ngiti ang isinukli ni Mariela kay Jasper. Pakiramdam niya, mayroon na siyang kakampi. Kinabukasan, nagtungo si Mariela sa isang mall para mag-inquire sa ilang mga tindahan. Habang naglalakad siya, may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Mariela? Lumingon si Mariela at nakita ang kanyang kapatid, si Cassandra, na may bitbit na ilang paper bag mula sa mga mamahaling tindahan. My gosh, is that you? Anong ginagawa mo dito? Akala ko sa palengke ka lang nagpupunta. Cassandra, naghahanap ako ng trabaho. Humalakhak si Cassandra, sapat na para makuha ang atensyon ng ilang dumadaan. Trabaho? So inaamin mo na finally na isang hampas lupa ang pinakasalan mo? Kawawa ka naman. Grabe, aaminin ko, I almost feel sorry for you. While I'm here shopping and living the life, ikaw naghahanap ng pagkakakitaan para lang may makain. Imbis na magpaapekto, huminga ng malalim si Mariela at tinitigan ng kapatid niya. Hindi ako naghahanap ng trabaho para may makain, Cassandra. May sapat kaming pagkain. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Para sa sarili mo? O para tulungan niyang walang kwenta mong asawa? Aminin mo na nagsisisi ka. Sana pala nakipagpalit ka na lang sa akin. Hindi, kahit kailan hindi ako magsisisi. Wow, defensive. Bakit? Dahil ba mahal mo na siya? Please, Mariela, wag mong lokohin ang sarili mo. At least si Jasper tapat sa akin. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nagpapanggap. Ang yaman, Cassandra, kinikita yan. Pero ang tiwala kapag nasira yan, mahirap nang ibalik. Sa totoo lang masaya ako sa buhay ko ngayon. Ang bawat salita ni Mariela ay parang patalim na tumusok sa puso ni Cassandra. Tinamaan siya dahil alam niyang totoo ang sinabi nito. Ang buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. How dare you?
Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Huwag kang umasta na parang alam mo lahat. You're just jealous. Inggit ka lang dahil ako ang maswerte at ikaw ang talunan sa atin. Isang malungkot na ngiti ang lumabas sa labi ni Mariela. Hindi ako inggit sa'yo, ate. Ang totoo nga, naawa ako sa'yo eh. Pagkasabi noon, tinalikuran na ni Mariela ang kanyang kapatid at naglakad palayo. Naiwan si Cassandra na nakatayo, nanginginig sa galit at sa hiya. Ang mga huling salita ni Mariela ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Naawa ko sa'yo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cassandra na baka nga siya ang tunay na talunan. Pagdating ni Cassandra sa kanilang kondo, malakas niyang isinara ang pinto. Padabog niyang ibinagsak ang kanyang mga pinamili sa sofa. Galit na galit ang itsura niya. Nanginginig pa sa pagpipigil. Blake, nasan ka? Lumabas si Blake mula sa kwarto. Mukhang kakagising lamang. Hey baby, anong problema? You look upset. Ang aga mo namang umuwi. Upset? I'm furious. Nakita ko si Mariela sa mall at ang kapal ng mukha niyang sabihin sa akin na naawa siya sa akin. Sa akin! Can you believe her nerve? Hayaan mo na yun. Inggit lang yun sa'yo. Alam mo naman, mga talunan, ganoon talaga. Inggit? Blake, paano siya maiinggit kung paubos na ang pera natin? Kailan ba papasok yung sinasabi mong investment? Ubos na yung perang binigay ni Mami. Halos wala na tayong panggastos para sa susunod na buwan. Paano ko ipapakita sa kanila na hindi ako kaawa-awa kung ganito tayo? Nawala ang ngiti sa mukha ni Blake. Umupo siya at napahilamos sa kanyang muka. Baby, calm down. May problema lang kasi. Anong problema? Akala ko ba naayos mo na lahat? May mga tao akong kailangang bayaran. Mga business partners. Kung hindi ko sila mababayaran agad, magagalit sila sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Ano? May utang ka? Akala ko ba tayo ang mag-i-invest? Huwag mong sabihin yung $500,000 ni Mami pinangbayad mo lang ng utang. Kailangan baby, para manahimik sila. Para makakuha tayo ng mas malaking deal. It's just part of the business, pero kulang pa. Kulang pa? Blake, ano ba talaga to? We need more money. Kailangan mo ulit humingi kay Tita Mildred. Pangako, this is the last time. Pagkatapos na to, darating na yung malaking pera. Hihingi ulit ako? Nababaliw ka na ba? Kakabigay lang niya. At anong sasabihin ko? Na yung unang ininvest, nalugi agad? Blake, niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Kailangan lang talaga natin ng tulong. Cassandra, please. Para sa atin to. Napasandal si Cassandra sa pader. Napahawak sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuguho ang kanyang perpektong mundo. Hindi na ito tungkol sa pagpapakitang gilas. Tungkol na ito sa mga utang at mga taong kailangan nilang takasan. Sa kabilang banda, masayang-masaya na umuwi si Mariela sa kanilang apartment. Naabutan niya si Jasper na nagbabasa ng libro sa sala. Mukhang maganda ang balita mo ah. Isang malaking ngiti ang bumungad sa mukha ni Mariela. Ang ngiting ito, totoo at puno ng saya. Jasper, natanggap ako. Magsisimula na ako sa Lunes. Call center agent ako sa isang malaking kumpanya. Tumayo si Jasper at siya'y sinalubong. Hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ng mga balikat ni Mariela sa sobrang tuwa. Wow, congratulations! Ang galing-galing mo. Sabi ko naman sa iyo, kaya mo eh. I'm so proud of you. Salamat, Jasper. Salamat sa pag-push mo sa akin na gawin to. Kung hindi dahil sa iyo, siguro hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa kwarto. Dahil dyan, kailangan nating mag-celebrate. Anong gusto mo? Kakain tayo sa labas? Kahit saang restaurant gusto mo. Umiling si Mariela na nakangiti pa rin. Wag na, sayang naman ang pera. Magluto na lang tayo dito sa bahay. Pero bili tayo ng isang maliit na cake para special. Good idea. Ang sarap nun. Tara, sabay na tayong pumunta sa bake shop. Sa unang pagkakataon, sabay silang lumabas ng apartment na magkahawak ang kamay. Isang simpleng selebrasyon para sa isang totoong tagumpay. Malayong-malayo sa takot at kaguluhan na namumuno ngayon sa buhay ni na Blake at Cassandra. Ilang araw na hindi mapakali si Cassandra. Paulit-ulit na tumatawag si Blake. Sinasabing kailangan niya na ng pera dahil may mga taong nagbabanta sa kanya. Dahil sa takot at depresyon, bumalik si Cassandra sa bahay ng kanyang mga magulang.
Mukha siyang pagod at mas payat. O anak, napadalaw ka ulit. Ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? Dad, kailangan ko po ulit ang tulong ninyo. Sinabi niya ang kasinungalingang binuo nila ni Blake na may biglaang opportunity na lumabas na mas malaki kaysa sa una at kailangan nilang kumpletuhin ang pondo sa loob ng 24 na oras. Ano? Anak, bakit parang sunod-sunod naman yata ang hingi ninyo? Sigurado ba kayo dyan sa pinapasok ninyo? Cassandra, malaking pera na ang hiningi ninyo. Ang tita Rusing ninyo, nabanggit niya sa akin kahapon na may mga narinig siyang hindi maganda tungkol dyan kay Blake. May mga kaibigan daw siyang naloko ng lalaking yan. Natigilan si Cassandra. Bigla siyang kinabahan. Ano? Paninira lang po yan. Inggit lang sila dahil successful si Blake. Anak, nag-aalala lang kami. Baka mamaya malin lang kayo. Hindi na napigilan ni Cassandra ang kanyang emosyon. Bigla siyang napaiyak. So wala na kayong tiwala sa akin, ganun ba? Pati sa asawa ko? Kala ko ba gusto niyo ng magandang buhay para sa akin? Ngayon naabot kamay na natin ang pag-asenso. Ngayon pa kayo aatras? Paano kung totoo to? Di kasalanan niyo kung bakit tayo hindi yayaman? Natulala si Mildred at si Alberto sa biglaang pag-iyak ni Cassandra. Nagkatinginan sila. Ang takot na baka magkamali sila sa panguhusga ay mas nanaig. Shh! Tama na anak, hindi sa ganoon. Siyempre may tiwala kami sa iyo. Nag-aalala lang kami. Sige na, kung yan ang makakabuti sa inyo, kukunin natin ang pera mula sa retirement fund namin. Ibibigay namin ang lahat ng kailangan ninyo para sa iyo anak. Ani pa ni Mildred. Umalis si Cassandra, nadala ang passbook ng kanyang mga magulang. Nakahinga siya ng maluwag dahil maibibigay na siya kay Blake. Pero sa loob-loob niya, kinakain siya ng konsensya at takot. Alam niyang isinugal niya ang kinabukasan ng kanyang mga magulang para sa isang malaking kasinungalingan. Makalipas ang ilang linggo, masayang-masaya na umuwi si Mariela galing sa trabaho. Ito ang araw ng kanyang unang sahod. Pagpasok niya sa apartment, naabutan niya si Jasper na naghahanda ng hapunan. Jasper, tignan mo! Ipinakita niya ang kanyang payslip. Nanginginig pa sa tuwa. Ang unang sahod ko. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Jasper. Kinuha niya ang payslip at tiningnan ito. Wow, ang galing mo mahal. Nakaka-proud ka. Anong plano mong gawin dyan? Bilhin mo lahat ng gusto mo. Deserve mo yan. Umiling si Mariela. Ito ang unang beses na tinawag siya ni Jasper na mahal at nagdulot ito ng kakaibang saya sa kanyang puso. Hindi, itatabi natin to. Idagdag natin sa ipon natin para sa bahay. At gusto kong bumili ng bagong t-shirt para sa'yo. Luma na kasi ang mga suot mo. Natigilan si Jasper. Tiningnan niya si Mariela na puno ng paghanga. Hindi mo kailangang gawin yun. Pero salamat. Maraming salamat, Mariela. Habang masaya silang nag-uusap, may biglang kumatok sa pinto. Nagulat sila nang pagbukas nila ay ang kanilang mga magulang, sina Mildred at Alberto. Mariela? Anak, kamusta na kayo? Pumasok ang mag-asawa. Inilibot ang kanilang mga mata sa maliit na apartment. Inaasahan nilang makita ang isang malungkot at madungis na lugar. Ngunit ang nakita nila ay isang malinis at maayos na tahanan. Nakita nila si Mariela na may ngiti sa labi at si Jasper na nakatingin din ng may pagmamahal. Ano yung hawak mo anak? Tanong ni Mildred. Dad, payslip ko po, unang sahod ko. Nagsi-celebrate nga po kami. Nag-umpisa na po si Mariela sa bago niyang trabaho. At bala ko pong ibili si Jasper ng damit galing sa una kong sahod. Napatanga sina Mildred at Alberto. Hindi ito ang inaasahan nilang eksena. Hindi ito ang kwento ni Aling Nena. Ang nakikita nila sa kanilang harapan ay hindi isang kaawa-awang anak. Nakikita nila ang isang babaeng masaya, responsable at isang mag-asawang nagtutulungan. Naiwan silang nakatayo sa gitna ng sala, hindi makapagsalita, habang unti-unting lumalaki ang pagdududa sa kanilang mga isipan. Baka nga nagkamali sila ng paghusga. Nakatayo pa rin sa gitna ng sala sina Mildred at Alberto. Hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakikita. Pinilit ni Mariela na paupuin ang mga ito. Dad, maupo po kayo. Ipagtitimpla ko po kayo ng kape.
Umupo ang mag-asawa sa maliit na sofa. Sinusuri ni Mildred ang bawat sulok na para bang naghahanap ng mali pero wala siyang makita. Trabaho? San ka nagtatrabaho, Mariela? Magkano naman ang sinasahod mo dyan? Sapat ba yan para sa inyo? Sa isang call center po, ma. Opo, sapat naman po ang mahalaga. May sarili akong kinikita at nakakatulong ako kay Jasper. Masaya po ako. Ang huling salita na masaya po ako ay tumama kay Mildred. Tumingin siya kay Jasper na tahimik lang na nakikinig. At ikaw, iho, saan ka nga ulit nagtatrabaho? Mukhang maayos naman ang lagay ninyo. Tanong ni Alberto. Isa po akong project manager sa isang maliit na kumpanya, tito. Simple lang po ang trabaho, pero stable naman at sapat para sa aming dalawa. Nakita ni Mildred ang maliit na cake sa mesa. Nagsiselebrate kayo? Opo, ma, para po sa unang sahod ko. Nagkatinginan sina Mildred at Alberto. Ang simpleng selebrasyon na ito ay parang mas totoo at mas masaya kaysa sa lahat ng mga mamahaling litrato na pinupost ni Cassandra online. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpaalam na rin sila. Habang naglalakad palabas ng apartment building, hindi mapigilan ni Mildred ang kanya mga iniisip. Alberto, nakita mo ba yon? Nakita mo ba kung paano ngumisi si Mariela? Mukha siyang masaya. Tunay na masaya. Oo, Mildred. At mukhang mabuting tao yang si Jasper. Alagang-alaga niya ang anak natin. Ibang-iba sa mga sinasabi ni Aling Nena at ni Cassandra. Biglang may naalala si Mildred. Kinuha niya ang kanyang telepono. Si Cassandra. Kanina ko pa tinatawagan na hindi sumasagot. Kinakabahan ako. Pakiramdam ko, Alberto, may hindi tama. Sa isang madilim na parking lot sa kabilang bahagi ng lungsod, nanginginig na hinarap ni Blake ang dalawang lalaking mukhang may dalang panganib. Ang isa ay mataba at may peklat sa muka, habang ang isa naman ay mas matanda na naninigarilyo. Eto na po, Mr. Tan, yung bayad ko. Pasensya na po ko ngayon lang. Kinuha ni Mr. Tan ang makapal na envelope at ito ay binuklat. Inilipat niya ang tingin kay Blake. Malamig ang kanyang mga mata. Kulang to, Blake. Po, paanong kulang? Yan na po lahat ng ipon ng biyanan ko. Ito yung principal. Nasaan ang interes? Sa tagal mong hindi nagbabayad, malaki na ang interes niyan. Ang lalaking may peklat na si Brutus humakbang palapit kay Blake. Baka gusto mong ipatikim ko sa iyo kung paano kami maningil ng interes. Baka gusto mong ipatikim ko sa iyo kung paano kami maningil ng interes. Baka gusto mong isang daliri mo ang gawin nating pangbayad sa bawat linggong pagkadili mo. Namilog ang mga mata ni Blake sa takot. Napaurong siya. Sir, please, parang awa niyo na. Bigyan niyo pa ako ng isang linggo. May darating akong malaking pera. Promise, wag niyo naman akong saktan. Isang linggo, Blake. Yan na ang huli. Pagkatapos ng isang linggo't wala ka pa ring pera, hindi lang kami ang hahanap sa'yo. Pati pulis, isasama namin. Dahil ang ginawa mo sa mga kliyente ko, hindi lang simpleng utang. Estafa to. Naiintindihan mo? Isang linggo. Oras na hindi ka sumipot, kahit saang butas ka ng mundo magtago, hahanapin ka namin. Pagkatapos noon, tumalikod na ang dalawa at sumakay sa isang itim na van. Naiwan si Blake na nakasandal sa pader. Nanginginig at pinagpapawisan sa takot. Wala na siyang mapagkukunan ng pera. Wala na siyang maluloko. Isa na lang ang nasa isip niya, ang tumakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Cassandra. Cassandra, mag-impake ka. Mag-impake ka ngayon din. Kailangan na nating umalis. Nasa kondo si Cassandra, nakatingin sa kawalan, nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Si Blake, agad niya itong sinagot. Blake, nasan ka? Kanina pa ako tumatawag. Cassandra, makinig ka sa akin. Mag-impake ka. Ano? Anong umalis? Saan tayo pupunta? Blake, hindi kita maintindihan. Ano bang nangyayari? Wala nang oras para magpaliwanag. Mag-impake ka lang. Dalhin mo lahat ng cash at alahas mo. Lahat ng pwedeng ibenta. Papunta na ako dyan, bilisan mo. Biglang naputol ang tawag. Naiwan si Cassandra na tulala, hawak ang telepono. Ang takot sa boses ni Blake ay totoo at nakakahawa. Nagsimula siyang mataranta. Walang pag-iisip. Kinuha niya ang kanyang maleta at nagsimulang ihagis sa mga damit sa loob nito. Binuksan niya ang kanyang lagay ng alahas at kinuha ang lahat ng laman. Nanginginig ang kanyang mga kamay.
Habang nasa kalagitnaan siya ng pag-iimpake, may sunod-sunod na malakas na katok sa pintuan. Sinundan ito ng pag-doorbell. Napasigaw si Cassandra sa gulat. Akala niya ang mga humahabol na kay Blake ang nasa labas. Pero ang narinig niya ay boses ng kanyang ina. Cassandra anak, buksan mo to. Kami to ng daddy mo. Nag-aalangang binuksan ni Cassandra ang pinto. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni na Mildred at Alberto. Pumasok sila at agad na nakita ang nakabukas na maleta at mga nagkalat na gamit. Cassandra, anong nangyayari dito? Bakit ka nag-iimpake? Aalis kayo? Saan kayo pupunta? Anak, tinatawagan ka namin. Hindi ka sumasagot. Nag-aalala kami. Ano tong gulo na to? Hindi na kinaya ni Cassandra. Bumagsak siya sa sahig. Umiiyak ng malakas. Ang lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap ay bumigay. Ma, Dad, hindi ko na po alam. Si Blake may kaaway siya. Kailangan naming umalis dito. Anong kaaway? Ang pera namin. Ang retirement fund namin nasan na? Cassandra, sabihin mo ang totoo. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Pumasok si Blake. Hingal na hingal at hindi napansin ng mga biyanan niya. Cassandra, tara na. Wala na tayong oras. Bilisan mo. Napatigil siya nang makita sina Mildred at Alberto na nakatayo, galit na nakatingin sa kanya. Blake, hayop ka? Nasaan ang pera namin? Saan mo dinala ang lahat ng ipon namin? Nawala ang pagiging kalmado at kaakit-akit sa mukha ni Blake. Napalitan ito ng pagkainis at galit. Wala na. Nagastos na. Ano pa bang gusto nyo? Huwag nyo akong sisihin. Kasalanan nyo rin naman to. Kayo ang nagtulak sa anak nyo sa akin dahil lang sa pera. Kayo ang gahaman. Walang yaka, manluloko. Niloko mo kami. Akmang sasampalin ni Mildred si Blake pero mabilis na tinabig ni Blake ang kanyang kamay. Muntik nang matumba ang matanda kung hindi ito naalalayan ni Alberto. Tama na Dad. Patawarin niyo ako. Pinambayad niya po ng utang yung pera. May mga humahabol sa kanya. Papatayin daw siya kapag hindi nakabayad. Sa gitna ng sigawan at iyakan, may muling kumatok sa pinto. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas at may otoridad. Buksan niyo ang pinto! Pulis to! Nanlaki ang mga mata nilang lahat. Si Blake ay namutla na parang papel. Dahan-dahang binuksan ni Alberto ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Kasama nila ang isa sa mga taong nagreklamo. Ang kaibigan ng tita Rusing nila na naloko ni Blake. Sino dito si Blake Martinez? Mayroon kaming warrant of arrest para sa kanya. Para sa kasong large-scale estafa. Sinubukan ni Blake na tumakbo papunta sa bintana pero mabilis siyang nahuli ng mga pulis at pinusasan. Bitiwan niyo ako! Wala akong kasalanan. Sila ang may kasalanan. Hindi na kinaya ni Mildred ang lahat ng nangyari. Bigla siyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Mildred! Ani Alberto. Si Cassandra naman, napaluhod na lamang. Umiiyak ng walang tigil habang kinukuha ng mga pulis ang kanyang asawa, ang kanyang magarbong buhay, ang kanyang mga pangarap, ang kinabukasan ng kanyang mga magulang, lahat ay gumuho sa isang iglap lamang. Nasa ER ng isang pampublikong hospital sina Alberto at Cassandra. Maingay at magulo ang paligid. Si Mildred ay nasa loob, inaasikaso ng mga doktor. Si Alberto, pabalik-balik sa paglalakad, habang si Cassandra, nakaupo lang sa isang sulok. Tulala at walang reaksyon, suot pa rin ang magarbong damit na ngayon ay mukha ng basahan. Lumabas ang isang doktor at nilapitan si Alberto. Mr. Serrano, ang asawa niyo po'y nagkaroon ng mild heart attack dahil sa matinding stress. Stable na po siya sa ngayon pero kailangan niyang ma-admit para maobserbahan at para makuhanan ng iba pang test. Kailangan niyo na pong mag-asikaso ng deposit sa cashier. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alberto. Tiningnan niya ang laman ng kanyang wallet. Iilang daang piso na lamang. Pero Dok, wala po kaming... Hindi niya natapos ang sasabihin. Nilapitan niya si Cassandra. Cassandra anak, narinig mo ba yung doktor? Kailangan natin ng pera para sa mami mo. May pera ka pa ba dyan kahit magkano lang? Umiling si Cassandra. Bumubulong sa sarili. Wala na lahat, kasalanan ko to. Napaupo si Alberto sa tabi ni Cassandra. Napasabunot sa kanyang buhok. Wala na siyang ibang maisip na paraan. Kinuha niya ang lumang telepono.
Nanginginig ang mga kamay habang dinadayal ang numero ng kanyang bunsong anak. Sa bawat ring, pakiramdam niya, lalo siyang nilalamon ng kahihiyan. Ilang sandali lang, dumating sina Mariela at Jasper. Baka sa kanilang mga muka ang pag-aalala. Agad na tumakbo si Mariela sa kanyang ama. Dad, anong nangyari? Tumawag po kayo si Mami, nasan siya? Ayos lang po ba siya? Niyakap ni Alberto ang anak at humagulgol. Si Mami mo inatake sa puso. Kailangan niyang i-admit pero wala na tayong pera anak. Wala na lahat, naubos na. Napatingin si Mariela sa kanyang kapatid na tulala at pagkatapos ay sa kanyang amang umiiyak. Puno ng awa ang kanyang puso. Lumingon siya kay Jasper. Jasper, anong gagawin natin? Lumapit si Jasper at marahang hinawakan ang balikat ni Alberto. Tito, ako na pong bahala. Huwag po kayo mag-alala. Saan po ang billing section? Pero iho, malaking halaga yon. Saan ka naman kukuha ng pera? Maging si Cassandra, nagkaroon ng kaunting reaksyon. Tumingin siya kay Jasper na may pang-aalipusta. Pera? Saan ka kukuha? Ibenta mo yung suot mong t-shirt. Baka kulang pa yan. Hindi pinansin ni Jasper si Cassandra. Muli siyang nagsalita ng may pagtitiyak. May kaunti po kaming ipon, Tito. Ang mahalaga po ngayon ay kalusugan ni Tita. Ituro niyo po sa akin kung saan. Itinuro ni Alberto ang daan papunta sa cashier. Sumunod si Mariela kay Jasper. Pagdating doon, inabot ng cashier ang bill para sa paunang deposito. Isang malaking halaga. Imbis na cash, isang itim at makintab na credit card ang inilabas ni Jasper mula sa kanyang pitaka. Isang credit card na walang pangalan. Tanging isang maliit na simbolo lang ang nakaukit. Isinwipe ito ng cashier. Approve agad-agad. Napatanga si Mariela. Hindi niya alam na may credit card si Jasper. Pagkatapos magbayad, lumayo ng kaunti si Jasper at may tinawagan sa telepono. Ang boses niya'y nag-iba. Naging kalmado pero puno ng otoridad. Hello? Yes, it's me. I need a private suite at St. Luke's Global City. Yes, as soon as possible. And arrange for the best cardiologist available to attend to my mother-in-law. Her name is Mildred Serrano. Bill everything to my personal account. Narinig ni Mariela ang buong usapan. St. Luke's? Best cardiologist? Personal account? Hindi niya maintindihan. Ang lalaking simple na namumuhay sa isang maliit na apartment at nagtatrabaho bilang project manager ay nag-uutos na ilipat ang kanyang ina sa isa sa pinakamamahaling hospital sa bansa. Bumalik si Jasper sa kanila na para bang walang nangyari. Inaasikaso ng pag-transfer kay tita sa St. Luke's. Mas maganda ang pasilidad doon. Naiwan sina Mariela at Alberto na nakatayo, tulala at hindi makapagsalita. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan ni Mariela? Sino ba talaga si Jasper? Isang modernong ambulansya ang naglipat kay Mildred mula sa pampublikong hospital patungo sa St. Luke's Medical Center sa Global City. Sinalubong sila ng isang grupo ng mga nurse at dinala sa isang malaki at magarang private suite. May sarili itong sala, banyo at TV. Ang kama ni Mildred is state of the art. Para silang nasa isang 5-star hotel. Si Alberto ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Cassandra, nakaupo pa rin sa isang sulok, tahimik at parang wala sa sarili. Si Mariela naman, hindi maalis ang tingin kay Jasper na siyang kausap ng isang kilalang cardiologist. Mr. Serrano, andito na po ang asawa ninyo. She is in good hands. We've run some initial tests and we will monitor her closely. Please, make yourself comfortable. May nurse po na magbabantay sa kanya 24 oras. Salamat, Doc. Maraming salamat. Pagkaalis ng doktor, hindi na napigilan ni Alberto ang sarili. Hinarap niya si Jasper. Jasper, iho. Hindi ko na maintindihan. Ano itong lahat? Saan galing ang perang ito? Sino ka ba talaga? Sumingit si Mariela. Ang boses niya ay nanginginig. Jasper, please. Magsabi ka ng totoo. Nagsinungaling ka ba sa amin? Sa akin? Umupo si Jasper sa sopa at tiningnan silang lahat. Kalmado pa rin ang kanyang muka. Hindi po ako nagsinungaling, pero hindi ko rin po sinabi ang buong katotohanan. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang buong pangalan ko po ay Jasper de la Vega, Tan.
Ang pamilya ko po ang nagmamay-ari ng Tan Group of Companies. Napatakip ng bibig si Alberto. Ang Tan Group of Companies ay isa sa pinakamalaki at pinakamayaman sa buong Asya. Matagal na pong gustong ipasa sa akin ng aking ama ang pamamahala sa aming mga negosyo. Pero mayroon siyang isang kondisyon. Kailangan ko munang mamuhay ng simple sa loob ng 1 taon. Kailangan kong patunayan sa sarili ko at sa kanya na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. At higit sa lahat, kailangan kong makahanap ng babae na mamahalin ako sa kung sino ko. Hindi dahil sa pera at apelyido ko. Tumingin siya ng diretso kay Mariela na ngayon ay napaluhan na. Kaya po ako pumayag sa arranged marriage. Nakita ko to bilang isang pagkakataon, isang pagsubok. Umaasa ako na sa simpleng buhay, makikita ko ang tunay na pagkatao ng babaeng magiging asawa ko. Patawarin mo ko, Mariela, kung hindi ko sinabi sa iyo. Pero kailangan kong malaman kung ang mamahalin mo ay si Jasper na simpleng tao at hindi si Jasper na isang tan. Hindi na kinaya ni Alberto ang kanyang narinig. Napaluhod siya sa harap ni Jasper. Diyos ko, patawarin mo kami, iho. Patawarin mo kami sa lahat ng ginawa namin. Hinusgahan ka namin. Minaliit ka namin. Pinakasalan mo ang anak ko't dinala sa isang maliit na apartment. Habang kami, ipinagmamalaki namin ng manlulokong naglagay sa amin sa kapahamakan. Patawad, Jasper. Maging si Cassandra na kanina patahimik, nagangat ng tingin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, pero may kasama itong isang mapait na tawa. Milyonaryo? Bilyonaryo pala. Siya pala yung totoo. Ang galing-galing ng buhay. Ang laking biro, ang pinagtawanan ko, ang minaliit ko. Siya pala ang prinsipe. Ako ang pinakasalan ng pulubi. Nakakatawa talaga. Si Mariela naman na hindi makagalaw. Tinitigan niya si Jasper. Lahat ng mga alaala ay bumalik. Ang kanyang pasensya sa kabila ng kanyang kasungitan. Ang kanyang simpleng mga regalo. Ang kanyang pagsuporta sa kanya na magtrabaho at ang kanyang mga salita. Ang bahay, Mariela, lumalaki. Ang pera pwedeng kitain, pero ang samahan ng 2 tao, yun ang tunay na pundasyon. Ngayon naiintindihan niya na ang lahat. Kaya pala ganoon ka. Lumapit si Jasper kay Mariela at marahang pinunasan ng kanyang mga luha. Minahal mo ko noong wala akong maipakitang yaman. Tinanggap mo ko't pinagsilbihan bilang asawa mo. Kahit ang kapalit lang isang maliit na apartment. Ipinagluto mo ko't inalagaan. Mas pinili mo magtrabaho para makatulong kaysa umasa lang. Mariela, ipinasa mo ang pagsubok. Ikaw ang patunay na mayaman na tayong dalawa. Mayaman sa pagmamahal. Niyakap ni Jasper si Mariela na umiiyak pa rin dahil sa mga revelasyon. Si Alberto, dahan-dahang tinulungan ni Jasper na tumayo mula sa pagkakaluhod. Si Cassandra naman, nakatingin lang sa sahig, hiyang-hiya sa kanyang sarili. Humarap si Mariela sa kanyang pamilya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng maraming taon ng sakit. Dad, tumayo po kayo dyan. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon, gising na at nakarinig ng lahat. Ma, Dad, ate, buong buhay ko, ipinaramdam niyo sa akin na wala akong halaga. Na ako yung pangalawa lang, yung hindi gaanong maganda, yung hindi paborito. Ibinigay ninyo ang lahat kay ate. Sa akin kung ano lang ang matira, ipinamigay niyo ako sa isang lalaking akala niyo mahirap para lang mawala na ako sa mga problema ninyo. Umiiyak na si Mildred habang nakikinig. Pero ang parusa na binigay niyo sa akin, yun palang naging pinakamalaking biyaya sa buhay ko. At ang biyaya na binigay niyo kay ate, yun ang sumira sa ating lahat. Sa ngayon sa gitna ng lahat ng to, maintindihan niyo na kung anong tunay na sukatan ng isang tao. Anak Mariela, patawarin mo ko. Patawarin mo kami. Nabulag ako sa pera, sa inggit sa mga kapitbahay. Gusto ko lang ipagmalaki na umasenso tayo. Pero mali ang naging paraan ko. Pinabayaan kita. Patawad, anak ko. Lumapit si Cassandra kay Mariela. Yumuko at hindi makatingin ng diretso. Patawad, Mariela, sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Inggit ako. Palagi akong inggit sa iyo dahil kahit simple ka, masaya ka. Kaya kailangan kong laging ipamukha na masangat ako. Patawarin mo ko, kapatid ko. Ito ang unang beses na humingi ng tawad si Cassandra ng buong katapatan. Habang nagiiyakan sila,
isang matangkad at mukhang kagalang-galang na lalaki ang pumasok sa kwarto. Kasama ang ilang assistant. Jasper anak. Agad na tumayo ng tuwid si Jasper. Dad, nandito na pala kayo. Siya si Don Antonio Tan, ang ama ni Jasper. Tiningnan niya ang buong eksena. Lumapit siya kay Mariela at ngumiti ng malumanay. So this is Mariela. You have made an excellent choice, son. Welcome to the family, Iha. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat kina Alberto, Mildred at Cassandra. Ang kanyang muka ay naging seryoso. At kayo naman ang pamilya Serrano. Ginoo, pasensya na po sa lahat. Nalaman ko na ang lahat ng nangyari. Dahil sa ginawa ng manugang ninyong si Blake, naubos ang inyong ipon. At dahil sa inyong maling pagpapasya, labis ninyong nasaktan ng bago kong manugang, si Mariela. Huminga siya ng malalim. Ang Tan Group of Companies ang sasalo sa lahat ng utang na iniwan ni Blake Martinez sa mga taong naloko niya. Para masiguradong walang ibang madadamay pa. Pero ang kabuuang halaga nun, kasama ang lahat ng gastusin sa hospital na to, ay ituturing naming utang ninyo sa amin. Napatingin siya kay Cassandra. Ikaw, Cassandra, dahil asawa ka niya at direkta kang nakinabang sa kanyang panluloko, magtatrabaho ka para bayaran ang kanyang utang. Ang utang na yan, hindi sa isang komportabling opisina. Magsisimula ka sa pinakamababa. Maglilinis ka sa isa sa mga factory namin sa probinsya. Doon mo matututunan ang tunay na halaga ng bawat pisong winaldas mo. Gulat na napatingin si Cassandra. Hindi siya makapaniwala. At kayo naman, Mr. and Mrs. Serrano. Ang bahay ninyo'y kukunin ng bangko dahil isinangla ninyo ito para sa mga peking investment ni Blake. Pagkalabas ni Mrs. Serrano sa hospital, titira kayo sa isang maliit na staff house na pag-aari ng kumpanya kasama ang mga ordinaryong manggagawa. Doon ninyo mararanasan ang buhay na ipinagkait ninyo sa sarili ninyong anak. Naiwang tulala ang mag-anak. Ang hatol ay naibigay na. Ito ang kabayaran sa kanilang mga pagkakamali. Isang mahirap at mapait na daan ang kailangan nilang tahakin para matuto at magbago. Lumipas ang ilang linggo, matapos ma-discharge sa hospital ni Mildred, tinupad ng pamilya Tan ang kanilang sinabi. Si Alberto at Mildred ay lumipat sa isang maliit na staff house sa loob ng isang malaking compound na pag-aari ng kumpanya. 2 kwarto lang ito at isang banyo. Sapat lang para sa 2 tao. Ito na ang bago nating tahanan, Alberto. Mas maliit pa ito sa apartment ni na Mariela noon. Siguro ito talagang nararapat sa atin para maranasan natin ang buhay na pinagkait natin sa kanya noon. Inihatid na si Cassandra sa probinsya kahapon. Tumawag siya kaninang umaga, umiiyak. Nahihirapan daw siya pero wala siyang magawa. Ani Mildred, napabuntong hininga si Alberto. May pait sa kanyang boses pero may kasama itong pagtanggap. Kailangan yan, Mildred. Kailangan nating lahat ito para matuto. Magsisimula tayo ulit sa wala. Pero sa pagkakataong to gagawin na natin ang tama. Sa isang mainit at maingay na pabrika ng tela sa probinsya, abala si Cassandra sa pagmamap ng sahig. Naka-uniform siya ng simpleng asul na damit. Ang dati niyang makinis na mga kamay ay magaspang na. Ang kanyang muka, hindi na napupuno ng mamahaling make-up, kundi ng pawis. Lumapit sa kanya ang kanyang supervisor, isang matandang babae na si Aling Lorna. Hoy Cassandra, ano ba yung ginagawa mo? Tingnan mo, may mga mantsa pa sa sahig. Ulitin mo nga yan. Napabulong si Cassandra sa sarili habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Dati katulong ang gumagawa nito sa akin. Ngayon ako na ang katulong. Bulong ni Cassandra. May sinasabi ka ba dyan? Kung ayaw mo ng trabaho, abay maraming nag-aabang sa pwesto mo. Bawat sentimo dito sa pabrikang to pinaghihirapan. Hindi ito social media na puro pagpapanggap lang. Yumuko lang si Cassandra at hindi na nagsalita. Kumuha siya ng basahan at nagsimulang kuskusin ang sahig ng mas maigi. Habang naglilinis, tumutulo ang kanyang mga luha. Humahalo sa kanyang pawis. Ito ang realidad. Ito ang kanyang parusa. At alam niyang kailangan niya itong pagdaanan. Samantala, sa isang maganda at malawak na bahay sa isang kilalang subdivision, nakatayo si Mariela sa harap ng isang malaking bintana. Nakatingin sa hardin. Ito ang tahanan ni Jasper. Ang kanilang magiging tahanan. Lumapit si Jasper at niyakap siya mula sa likod niya. Okay ka lang, mahal? Oo, iniisip ko lang.
Ang layo ng narating natin mula sa maliit na apartment sa kanto. Humarap siya kay Jasper. Pero doon sa maliit na apartment na yun nagsimula ang lahat. At para sa akin, yun ang pinaka-espesyal na lugar sa buong mundo. Naawa ko sa kanila, Jasper, kina Mama, Papa at Ate Cassandra. Hinawakan ni Jasper ang kanyang kamay. Huwag kang maawa. Ang ginagawa ni Papa hindi lang parusa. Isa itong pagkakataon. Pagkakataon para buuin nila muli ang kanilang mga sarili sa tamang paraan. Kailangan nilang matutunan ng leksyon sa mahirap na paraan para hindi na nila ito ulitin. Paano kung hindi nila kayanin? Kakayanin nila at kapag handa na sila, kapag natuto na sila, andito tayo para salubungin sila bilang isang buong pamilya. Ngumiti si Mariela at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng gulo at sakit, sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan na hindi sa isang mansyon, kundi sa piling ng taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng yaman. Lumipas ang isang taon ng pagbabago, paghihirap at paghilom. Sa pabrika sa probinsya, hindi na tagalini si Cassandra. Dahil sa kanyang sipag at pagbabago ng ugali, na-promote siya bilang isang machine operator. Simple pa rin ang buhay, pero may dignidad na ang kanyang trabaho. Gabi-gabi, tumatawag siya sa kanyang mga magulang. Ma, Dad, kamusta po kayo dyan? Naipadala ko na po yung kaunting tulong ko para sa mga gastusin ninyo. Naku anak, salamat. Malaking bagay na ito. Ayos lang kami dito ng daddy mo. Nagtatanim kami ng mga gulay sa bakuran para may makain. Ikaw, kumain ka ba ng mabuti dyan? Huwag mong pababayaan ang sarili mo, anak. Opo, Ma. Uuwi po ako dyan sa Pasko. Ipon po ako ng pamasahe. Miss na miss ko na po kayo. Ang kanilang usapan, hindi na tungkol sa pera o pagyayabang, kundi sa tunay na pag-aalala at pagmamahal. Dumating ang araw ng Pasko. Sa maliit na staff house ni na Alberto at Mildred, mayroong isang simpleng salusalo. Nagdala ng pagkain sina Mariela at Jasper. Dumating din si Cassandra mula sa probinsya. Nang magkitang magkapatid, walang sigawan o samaan ng tingin. Isang mahigpit na yakap ang namagitan sa kanila. Mariela, para sa'yo. Inabot ni Cassandra ang isang maliit na kahon. Isang silver na kwintas. Pasensya na, ito lang ang nakayanan ng sahod ko. Pero pinag-ipunan ko yan. Niyakap ni Mariela ang kapatid. Nanggigilid ang luha sa tuwa. Salamat, ate. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko mula sa'yo. Sama-sama silang naupo sa maliit na hapagkainan. Itinaas ni Alberto ang kanyang baso na may lamang tubig. Isang taon na ang nakalipas. Marami tayong natutunan. Marami tayong pagkakamali pero ang mahalaga'y natuto tayo. At ngayon sa kabila ng lahat, buo ulit tayo bilang isang pamilya. Para sa pamilya! Para sa pamilya! Masaya silang nagsalo-salo. Ang kanilang tawanan ay simple pero totoo. Ang kanilang kaligayahan ay hindi na nakabase sa kung anong mayroon sila, kundi sa katotohanang magkakasama sila. Pagkatapos ng kainan, lumabas sina Mariela at Jasper sa maliit na hardin na inaalagaan ni Mildred. Masaya ako nakita silang ganito. Masaya na sila at nagbago na. Ako rin, mahal, at may isa pa tayong dahilan para lalong maging masaya. Tumingin si Jasper sa kanya na nagtataka. Ano naman yun? Hinawakan ni Mariela ang kamay ni Jasper at inilagay ito sa kanyang tiyan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magiging tatay ka na. Nanlaki ang mga mata ni Jasper. Napalitan ng hindi maipaliwanag na saya. Binuhat niya si Mariela at niyakap ng mahigpit. Ang kanilang pagmamahala na sinubok ng kasinungalingan at mga maling akala, nagbunga na ng isang bagong buhay, isang simbolo ng kanilang bagong simula. Ang tunay na yaman, hindi lang pala sa pagkakaroon ng mabuting puso, kundi ang pagbuo ng isang pamilyang puno ng pagmamahal at pag-asa.